Tayo po ay manalangin. O hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, malapang suso ng dalangin ng amin na mahal na Pastor, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, amang banal, sa magandang panahon, pinagkaloob mo sa amin sa araw nito, O Diyos. At nado kami malapang upang aming pag-aralan, O Diyos, amang banal, ang iyong balang salita sa pampong ito. Hallelujah. Buksan po lang ng pagnagpangunawa ng aming mga kapatiran, O Diyos, amang banal sa iyong balang salita sa pampong ito. At ganun din, O Diyos, sa iyong panglingkod siya ng akin. Wala akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, na magkaroon ng karunungan upang mangaral ng iyong banal salita sa hapon po ito. Hallelujah. Mahal na Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal salita sa hapon pong ito at sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, kasaut. In Jesus' name, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, tayo po ay panandalian na mag-aral sa salita ng Diyos sa hapon pong ito, mga kapatid. At tandaan po natin, mga minamahal, wala pong ibang tunay na kapahingahan kundi ang salita ng Diyos, na kung saan lagi po nating pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mayroon po tayong mga Biblia o banal na kasulatan, mga kapatid, diyan po nakapaloob ang matsaganang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Diyan po nakapaloob ang tunay na kapahingahan mula sa ating daklang Diyos kung tayo po ay laging nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen. Amen. Sapagkat wala po tayong ibang kayamanan, mga kapatid ko, kundi ang salita ng Diyos. Kung nasa atin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, tayo po ay isang tunay na pinagpalang Kristiyano. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang unang talata sa Mateo. Dito sa Mateo 11:28, kunana magsiparito sa akin kayong lahat ng papagal at ng bibigatang lubha, at kayo'y aking papapahingahin. Amen. Amen. So sa madaling sabi, mga kapatid ko, maliwanag na sinasabi ng Biblia na tayo po bilang mga anak ng ating mahal na Panginoon, wala po tayong ibang tunay na kapahingahan kundi ang ating dakil at mapagpalang Diyos lamang. Amen. Sabi rito, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo aking papagpahingahin. So, maliwanag, mga kapatid, na sa atin bilang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, bilang mga tunay na Kristiyano, bilang mga tunay na tinawag ng Diyos, wala po tayong ibang kapahingahan kundi ang salita ng Diyos. Mateo 11:28. Maaring ang ilan sa atin, mga kapatid ko, noong araw, hirap na tayo sa ating buhay. Hindi natin alam kung anong paraan ang ating gagawin para tayo ay magkaroon ng tunay na kapahingahan. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, magmula nang dumating sa atin ang salita ng Diyos, na ipinangaral ng ating mahal na Ebanghelista, ang ating mahal na pastor, ng ating beloved San Pastor, sila po ang mga tao na nagturo sa atin upang tayo po'y matuto na sumunod sa salita ng Diyos at tayo pinagpala sapagkat nagkaroon po tayo ng tunay na kapahingahan. Amen. Nagkaroon tayo ng kagalakan sa puso't isipan. Nung araw, magulong-magulo ang ating mga buhay, mga walang pag-asa. Ngunit dahil sa salita ng ating mahal na Panginoong Hesus, tayo pinagpala sapagkat tayo po ay nagkaroon ng tunay at totoong kapahingahan. Amen? At yan po, mayroon po mga patunay. May prueba, may ebidensya na pinakita ang Diyos sa about isa sa atin. Na tayo po nung araw mga sakitin, problemado, puro bisyo, problema. Ngayon, nagkaroon po tayo ng tunay na kapahingahan sa puso't isipan. Sapagkat napalaya tayo nang dahil sa salita ng Diyos, nang dahil sa pagsunod po natin
sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At hindi lang yan mga kapatid ko, ang buhay na wala hanggan. Ang langit at buhay na wala hanggan ay pangako ng Diyos. Kung tayo manatili lamang sa pagtalima o sa pagsunod po natin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating daklang Diyos. Ay, napakabuti. Yan sabi ng Bible, ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing. Amen? So, ibig sabihin, wala. Hindi na tayo nababalisa sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na lingkod ng Diyos. Amen? Hindi na tayo nag-aalala sa ating buhay. Hindi katulad ng iba sa labas, mga kapatid. Na kinakailangan kumuha sila ng security para sila po ay makasiguro na sila ay hindi mapahamak. Amen? Pero sa atin mga kapatid ko, hindi na kailangan. Sapagkat ang ating security, yung ating bantay, walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos. Binabantayan tayo ng ating malapagan araw at gabi na riyan lagi nakatunghay ang mata ng ating malapagan sabat sa atin. Pinag-iingatan tayo ng ating dakila at mapagpalang Diyos. Amen? Diyan ang tunay na kapahingahan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ecclesiastes 5:12. Hallelujah. Dito sa 5:17 ay 12 ng Ecclesiastes, ang tulog ng mga gawang tao ay mahimbing, maging siya ay kumain ng kaunti o marami, ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Amen. Amen. Ito'y maliwanag na sinasabi ng Biblia, mga kapatid ko, na ang tunay na kapahingahan, mga kapatid, hindi pala ito nakukuha sa yaman ng tao. Hindi sa magitan ng material na bagay, kundi sa anumang klase na karunungan o talento ng tao, kundi sa ating pagtalima sa salita ng Diyos. Amen. Sa pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi rito, ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami, ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi nagpapatulog sa kanya. So tayo mga Kristiyano, maliwanag mga kapatid ko, naging kontento tayo sa anumang bagay na kaloob ng Diyos sa ating buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi na tayo naghahangad o naghahanap pa na tayo po ay yumaman o masinso. Amen. Naging kontento na tayo kung anong kaloob ng Diyos, kung ano ibigay sa atin sa araw-araw ng ating pamumuhay, nagpapasalamat tayo lagi. Amen. Amen. Hindi na tayo naghahanap dahil alam natin ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Amen. Hindi katulad ng mga mayayaman, mga kapatid ko. Hindi katulad ng ibang mga tao, napakaraming pera. Masaka na sa buhay, hindi pinagkukulang. Ngunit nasaan roon ang tunay nilang kapahingahan. Magulo pa rin ang kalang pamumuhay. Amen? Napakaraming mga kaso. Di ba nabalita natin? Maging sa kabinete sa government o sa gobyerno, mga kapatid ko. Yung mga taong napakaraming pera, mga kapatid ko, nakukulong. Amen? Nabibilanggo dahil sa yaman. Hindi sila pinatutulog dahil sa salapi, dahil sa pera. Amen? So, sa madaling sabi, hindi pala yan ang tunay na kapahingahan ng tao. Hindi dahil sa mayaman ka, na mamahinga ka na. Hindi po, mga kapatid. Hindi dahil sa hindi ka pinagkukulang, na mamahinga ka na, hindi pa rin. Hindi maging mapanatag ang loob mo. Samantalang tayo, mga kapatid ko, kumain lang tayo, wala tayong karamdaman, walang sakit, masaya na tayo. Hindi na tayo nag-aalala. Amen? Hindi na natin iniisip yung kinabukasan po natin.
ang atin lamang iniisip kung paano po tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yan ang tunay na kayamanan ng isang tao, na tayo po ay nakasunod sa kalooban ng Diyos. Pagdating ng araw, mga minamahal, ang tunay na kayamanan, panlangit makakamtan po natin. Paano yung mga taong mayayaman, yung mga masagana sa pera, sa salapi, hindi pa nagkukulang dito sa lupa. Pagdating sa langit, mayroon ba silang mamanahin? Mayaman ba sila? Hindi. Mas pulubi pa sila kaysa sa atin. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Bible sa 29 ng Matthew kanina na ating unang nabasa sa 29, pasaanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. Mag-aral kayo sa akin sapagkat magaan ang aking pamatok at ako'y mapagpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang tunay na kapahingahan. Kaya nga mga kapatid ko, yung ating mga Biblia, yan po, diyan nakapaloob ang tunay na kapahingahan. So, sa madaling sabi, kung tayo mayroon pong mga Biblia, mahalaga na dapat basahin natin lagi yan. Kahit sa ating bahay. O sa panahon na tayo po ay hindi tayo abala sa anumang bagay. Ang Biblia ay binabasa. Amen? Hindi dahil may Bible po tayo, may Biblia tayo, nasa ating tahanan tayo, hindi natin nagbabasa ng Biblia. Kukunti ang malalaman natin sa tunay na kayamanan. Dahil ang totoong kayamanan nakapaloob sa banal na kasulatan. Kung tayo po ay laging nagbabasa ng banal na kasulatan, doon po natin masumpungan yung totoong kapahingahan. Maging mapanatag ka, hindi ka na nag-alala. Amen. Sa araw ng bukas, susunod na linggo, sunod na buwan, kung ano ang iyong kalagayan. Sapagkat alam mo, Diyos lagi ang gumagabay sa iyo. Amen? Sapagkat ang pagbabasa ng Biblia, ito po yung pakipag-usap mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? At dahil nakipag-usap ka lagi sa ating dakang Diyos, panatag ka lagi. Hindi mo nararamdaman na ikaw ay balisa. Hindi mo maramdaman sa iyong sarili, ikaw ay nag-alala kung anong kakainin mo sa araw ng bukas. Kung anong gagastusin mo sa pang-araw-araw. Sapagkat nasa banal na kasulatan, laging nagpapaalaala sa atin na lagi nating unahin ang kalooban ng Diyos. Amen? Lagi nating unahin ang kalooban ng Diyos at yung mga bagay na ating hinahanap, susunod na lamang yon. Kapag inuna natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin ang ating malapang. Kaya napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat mayroon po tayong sinusunod o Biblia o bilang programa para tayo po ay huwag maligaw sa ating pamumuhay bilang mga tunay na mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag balisa ka, magbasa ka ng Bible. Tandaan mo kapatid, maya-maya lang masaya ka na. Amen? Kasi walang ibang nagpapasaya sa atin, kundi ang ating dakila at mapagpalang Diyos. Amen? Ang Diyos ang magbibigay ng kasiyahan sa atin, hindi sa magitan ng yaman. Hindi sa material na bagay, hindi sa anumang mga klaseng nakakamtan po natin mga pagpapala, ang magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nung sabi nito sa sunod ang talata, dito sa Tito 2:11, dito sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen. Amen. Sinabi rito sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya kinakailangan lamang mga kapatid ko,
tumalima tayo, sumunod tayo mga kapatid ko, sapagkat napatunayan po natin mga minamahal na tayo po'y pinagpala. Amen? Amen? Tayo nung araw, mga walang pag-asa, mga sakitin, ang ilan sa atin, mga lasinggo. Amen? Alipin ang bisyo, alipin ang problema. Ngunit, nung tayo po ay tumalima sa salita ng Diyos, tayo po'y pinagpala, pinagaling yung ating mga karamdaman, binago ang buhay. Amen? Plus, kagalakan, kapayapaan sa puso at isipan, binigay ng Diyos sa atin. Amen? So mga kapatid, saan pa tayo? Ha? Ito sa ating pinanggalingan relihiyon. Kahit anong gawin nating pagsisikap, na gumaling ang ating mga karamdaman, walang kagalingan. Kahit anong gawin nating pagsisikap na magbago ang ating mga buhay, walang pagbabago. Bakit? Dahil sa relihiyon, walang kapangyarihan na magbago sa tao. Walang kapangyarihan na magpagaling sa karamdaman. Amen. So dito, magmula na tayo po ay napabilang sa banal na ministeryo pong ito. Napatunayan natin mga kapatid na tayo dito ay pinabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilat mapagpalang Diyos. Yan, napakapalad po natin mga kapatid ko. Natanggap natin ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Maliban na lamang, kung ayaw nating maniwala, ayaw sumunod, malayo ang pagpapala at hindi po natin makakamtan yung totoong kapahingahan. Amen? Amen. Yan sabi ng huling talata. Dito tayo sa Tito 3:8. Dito sa Tito 3:8, tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong maipagkakatiwala upang ang mga nagsisipalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Amen. Amen. Ito'y mabuti at ito'y mapapakinabangan ng mga tao kung tayo po ay manatili lamang sa pagsunod sa utos ng Diyos. Amen. Sinabi rito ng Tito 3:8, dapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Amen. Yung pananatili sa salita ng Diyos. Yung pananatili natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At maging maingat po tayo. Amen. Ingatan ang ating kaligtasan, ingatan ang ating pananampalataya, ingatan natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang ating kayamanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang tunay na kayamanan, walang iba, kundi ang ating dakilat mapagpalang Diyos sa buhay. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.